Nataranta ang gobyerno ng China. Isang kilalang mamamahayag na Tsino ang gumawa ng malaking ingay sa isang live na broadcast. Ang dahilan? Habang nag-uulat mula sa Pilipinas, ibinunyag niya ang tunay na pagkukumpara sa pagitan ng Pilipinas at Tsina sa gitna ng programa. Matapos i-ere ang palabas, nagngit-ngit ang mga Chinese netizen. Mabilis na naging viral ang video sa lahat ng social media platforms. Maging ang gobyerno ng China ay hindi na itago ang kanilang pagkabahala at dali-daling sinubukang ayusin ang sitwasyon. Ano ba ang nakita ng mamamahayag na ito sa Pilipinas? Ano ang sinabi niya na ikinagulat ng lahat? Ang pangalan ko ay Wei, isang senior journalist sa Pandaigdigang Economic Channel ng China. Ipinanganak at lumaki ako sa Beijing at 12 taon na akong nag-uulat tungkol sa ekonomiya. Marami ang nagtitiwala sa aking pagsusuri sa ekonomiya, lalo na't kilala ako sa matalas kong pagpuna sa kalagayang pang-ekonomiya ng mga kalapit bansa. Kung ikukumpara sa China, ang ekonomiya ng Pilipinas ay hindi na dapat pag-usapan pa, isa na lamang itong nakaraan. Ang mga salita kong iyon sa live na programa noong nakaraang linggo ay nagpasigla sa mga manonood. Napuno ang aming social media ng mga artikulong nagsasabing galit ang mga Pilipino sa mga Tsino. Maging ang mga kasamahan ko ay tingin sa Pilipinas bilang isang bansang napag-iwanan na, Wei, ano ang susunod nating paksa? Tanong sa akin ng producer. Bigla, isang ideya ang pumasok sa isip ko. Marami na akong nasabi tungkol sa Pilipinas, ngunit hindi ko pa ito napupuntahan mismo. Lahat ng impormasyon ko ay galing lamang sa ibang media o mga chismis. Gusto kong gumawa ng isang special report kung saan ako mismo ang pupunta para mag-interview. Nanlaki ang mga mata ng producer. Ito ba ang tamang panahon para gumawa ng special report tungkol sa Pilipinas? Tanong niya. Gusto kong patunayan sa sarili kong mga mata kung gaano kahuli ang ekonomiya ng Pilipinas kumpara sa China. Ngunit sa kaibuturan ng aking puso, mayroon akong ibang iniisip. Ano nga ba talaga ang tunay na Pilipinas? Ang pag-uusisang ito ay nagsimula na. Kinabukasan, sa editing room, nilapitan ako ng aking junior na si Xiao Li. Kuya Wei, sigurado ka bang maganda ang pumunta sa Pilipinas? Narinig ko, hindi raw masyadong gusto ng mga Pilipino ang mga Tsino ngayon. Huwag kang mag-alala, sabi ko. Ako ay isang mamamahayag. Trabaho kong makita gamit ang sarili kong mga mata at humusga para sa aking sarili. At sa gayon, naitakda ang isang 10 araw na paglalakbay para sa pag-uulat sa Pilipinas. Ang destinasyon, Manila. Layunin kong pasukin ang puso ng Pilipinas, na dating tinaguriang isa sa mga Tiger Cub economies ng Asia. Isang araw bago ang aking pag-alis, nag-post ako sa social media ng China. Pupuntahan ko ang Pilipinas upang makita ang tunay nitong mukha. Mangyaring subaybayan. Maraming tagahanga ang nag-iwan ng mga komento ng suporta. Kasabay nito, may mga komento rin tulad ng, pakibunyag mo naman ang pagiging atrasado ng Pilipinas. Habang nagbubook ako ng flight, hotel, at nagpaplano ng mga panayam, sa kaibuturan ng aking isip, ay may tanong pa rin. Ang lahat ba ng sinasabi ko ay totoo? Ngunit mabilis kong iwinaksi ang kaisipang iyon. Malayo nang naungusan ng China ang Pilipinas sa ekonomiya. Ito ay isang katotohanang alam ng lahat. Habang nag-iimpake, naisip ko na ang pag-uulat na ito ay magiging isang mahalagang yugto sa aking karera. Ako ang magiging unang mamamahayag na Tsino na magbubunyag sa katotohanan ng bansa. Handa na ako sa lahat at tumungo sa Beijing Capital International Airport. Noong panahong iyon, hindi ko pa alam kung gaano ako mabibigla sa pag-uulat na ito at hindi ko kailanman naisip na ang paglalakbay na ito sa Pilipinas ay magiging isang malaking pagbabago sa aking buhay. Mula sa sandaling lumapag ang eroplano sa Ninoy Aquino International Airport, lahat ay iba sa aking inaasahan. Pagbaba ko pa lang ng eroplano at pagpasok sa terminal building, namangha ako sa kalinisan at kaayusan ng sistema. Ang automated immigration system ay mas mabilis at mas tumpak kaysa sa nakita ko sa China. Ito na ba ang Pilipinas? Mukha itong mas moderno kaysa sa China, naisip ko. Lumabas ako ng airport at kumuha ng taxi. Binati ako ng driver sa wikang Chino. Ni hao, galing po kayo sa China? Nagulat akong sumagot. Oo, galing sa Beijing. Marunong ka palang magmandarin?
Marami po kasing bisitang Chino ngayon, kaya nag-aral ako ng kaunti. Saan po kayo papunta? Sinabi ko ang pangalan ng hotel ko sa puso ng Bonifacio Global City. Habang tumatakbo ang taxi sa Skyway, pinagmasdan kong mabuti ang tanawin. Malinis at malawak na mga kalsada, mga sasakyang maayos na tumatakbo, at higit sa lahat, ang nakakagulat na maliwanag na kalangitan. Mas maganda ang hangin kaysa sa inaasahan ko, sabi ko. Ngumiti ang taxi driver at sumagot. Mas maganda po, kaysa maraming taon na ang nakalipas. Kumusta naman po sa China? Natigilan ako sandali nang maalala ko ang makapal na usok sa Beijing. Nakakahiya ikumpara. Nang makarating kami sa BGC, bumungad sa akin ang mga matataas na gusali at modernong infrastruktura. Mga gusaling may makabagong disenyo, mga tindahang may eleganteng dekorasyon, at mga billboard ng mga sikat na international brand ang nakahanay. Ang larawan ng isang Pilipinas na may bagsak na ekonomiya tulad ng ipinapakita ng media sa China ay hindi ko mahanap. Nandito na po tayo sa BGC, sabi ng driver. Talagang maunlad na lungsod, sabi ko. Ngumiti lang ang driver sa papuri ko. Pagkatapos mag-check-in sa hotel at magpahinga ng kaunti, nagpa siya akong maglakad-lakad sa paligid. Malinis ang malalawak na kalsada at ang mga tao ay sunod sa moda tulad ng mga nakikita ko sa mga Pilipinong drama. Pumasok ako sa isang coffee shop sa malapit at nang tawagin ko ang staff para umorder, binati niya ako sa Ingles. How may I help you, sir? Galing ako sa China, hindi ako marunong magtagalog, sabi ko. Ngumiti siya at sumagot. It's okay, sir. We have a menu in Simplified Chinese. Nang matanggap ko ang menu sa Simplified Chinese, lalo akong nagulat. Sa aming bansa, mahirap makahanap ng ganitong serbisyo para sa mga dayuhan. Habang umiinom ng kape at binubuksan ang aking laptop upang suriin ang aking schedule, bukas ay mayroon akong appointment na bisitahin ang head office ng San Miguel Corporation. Plano kong ikumpara ito sa katunggali nitong Huawei sa China. Napansin ko ang isang grupo ng mga kabataan sa kabilang mesa na seryosong nag-aaral. Gumagamit sila ng mga laptop, tablet at smartphone nang sabay-sabay at mahusay. Nakikita rin ito sa Beijing. Ngunit dito, tila lahat ay ganito. Mas maunlad ang Pilipinas kaysa sa inaakala ko, pabulong kong sabi sa sarili. Paglabas ko ng coffee shop, habang pabalik sa hotel, nag-text ako kay Xiaoli. Unang araw pa lang, marami na akong nakitang nakakagulat. Iba ang Pilipinas sa iniisip natin. Mabilis na sumagot si Xiaoli. Kuya Wei, na-brainwash ka na ba nila? Haha, tumawa ako at nag-reply. Hindi, sinasabi ko lang ang totoo. Ikukwento ko sa iyo kung ano pa ang makikita ko bukas. Pagbalik sa aking kwarto sa hotel, pinagmasdan ko ang city lights ng BGC mula sa bintana. Iniisip na ito ay simula pa lamang. Hindi ako dapat malinlang ng panlabas na anyo. Upang makita ang tunay na Pilipinas, kailangan kong tumingin ng mas malalim. Ngunit sa kaibuturan ng aking puso, ang ilan sa aking mga pagkiling ay nagsisimula ng mayanig. Maaga akong gumising at pumunta sa isang coffee shop malapit sa hotel upang ihanda ang aking plano sa panayam bago bisitahin ang San Miguel Corporation. Malinis ang coffee shop at moderno ang interior design nito. Umupo ako, binuksan ang aking laptop at umorder ng isang Amerikano. Isang Amerikano po. Sinubukan kong magsalita ng Tagalog. Tumango ang staff na may malawak na ngiti at dinala ang kape sa aking mesa, nagsasalita sa Mandarin. Heto na po ang kape nyo. Kahit na may kaunting punto ang kanyang Mandarin, humanga ako sa kanyang pagsisikap. Salamat, sagot ko sa Mandarin. Ngumiti siya ng masaya. Habang nagsasaliksik ako tungkol sa San Miguel sa aking laptop, biglang kinausap ako ng isang Pilipino sa kabilang mesa. Are you from mainland China? Tanong niya sa Ingles. Oo, galing sa Beijing. Paano mo nalaman? Narinig ko kasing nagsalita ka ng Mandarin kanina, sabi niya. Nagtrabaho ako sa Shanghai ng 3 taon. Mula sa aming pag-uusap, marami akong natutunan tungkol sa business environment ng Pilipinas at China. Hindi siya nagsalita ng masama tungkol sa China. Sa halip, pinuri pa niya ang mabilis na pag-unlad nito na salungat sa mga balitang galit ang mga Pilipino sa mga Sino. Pagkatapos ng aming pag-uusap, nang magbabayad na ako, napansin kong nawawala ang aking pitaka. Hinalughog ko ang aking mga bulsa at bag, ngunit wala ito. Pinagpawisan ako.
Lahat ng mahahalagang card, cash, at ID ko ay nandoon. Agad kong tinawagan si Xiaoli. Nawawala ang pitaka ko. Kailangan kong balikan lahat ng pinuntahan ko kahapon. Kuya Wei, baka hindi mo na yan mahanap. Narinig ko, marami ring mandurukot diyan sa Pilipinas. Ang mga salita ni Xiaoli ay lalong nagpalungkot sa akin. Habang susuko na sana ako at babalik na sa hotel, tinawag ako ng staff ng coffee shop. Sir, naiwan niyo po ang pitaka niyo? Lumingon ako at nakita ang parehong staff na tumatakbo papalapit sa akin dala ang aking pitaka. Hindi ka pani-paniwala. Binuksan ko ang pitaka. Lahat ng card at pera ay kumpleto. Maraming salamat. Saan mo ito nakita? Nasa sahig po sa loob ng banyo. Buti na lang po at natandaan ko ang mukha niyo kaya nahanap ko kayo. Ang kanyang ngiti ay nagparamdam sa akin ng tunay na kabutihan. Gusto ko sanang magbigay ng tip bilang pasasalamat, ngunit umiling siya. Huwag na po, sir. Trabaho ko lang po ito. Sa sandaling iyon, hindi ko maiwasang isipin, mangyayari kaya ang ganito sa China? Sa totoo lang, kung mawawala ang pitaka ko sa Beijing, gaano kaliit ang tsansang maibalik ito? Sa taxi papunta sa head office ng San Miguel, tinawagan ko ulit si Xiaoli. Nahanap ko na ang pitaka ko. Isang staff sa coffee shop ang nagsauli. Talaga, Kuya Wei? Sobrang swerte mo. Hindi ito swerte, kundi ang katapatan ng mga tao dito. Ngayon, malaki na ang ipinagbago ng pananaw ko sa Pilipinas. Natahimik si Xiaoli sandali at sinabing, Kuya Wei, huwag ka munang magpadalos-dalos. Bilang mamamahayag, kailangan nating maging objektibo. Siyempre, ngunit ang pagiging objektibo ay ang pagtingin sa katotohanan kung ano ito. Isipin mo, naging objektibo ba ang pananaw natin sa Pilipinas noon? Dumating ang taxi sa harap ng head office ng San Miguel. Huminto ako sandali sa harap ng dambuhalang gusali. Iniisip, anong katotohanan ang matutuklasan ko rito? Pumasok ako sa lobby sa oras ng aking appointment sa public relations team ng San Miguel. Malugod akong tinanggap ng isang staff. Binanggit niya ang pangalan ko na may tamang bigkas sa Chino. Kahit maliit na detalye, humanga ako sa kanilang paghahanda. Mr. Wei, welcome po. Bago tayo magsimula sa tour, mayroon po tayong safety procedures. Hinihiling po namin ang inyong kooperasyon. Binigyan ako ng isang manual sa wikang Chino at dumaan sa mga security procedures. Pagkatapos, tumungo kami sa puso ng operasyon ng San Miguel. Ang teknolohiya at sistemang nakita ko roon ay mas advanced kaysa sa aking inaasahan. Sa aking isip, nagsimula akong tanggapin na malayo pa ang lalakbayin ng China para maabutan sila. Ito ang simula ng pagguho ng aking mga pagkiling. Pagkatapos ng pagbisita sa San Miguel, pumunta ako sa isang cafe sa tabi ng Ilog Pasig. Binuksan ko ang aking laptop para buuin ang mga nilalaman ng panayam ngayong araw. Ang makita ang advanced na teknolohiya at research center ng San Miguel ay ikinagulat ko. Ito ay lubos na naiiba sa imahe ng Pilipinas na nawalan ng competitive edge na ipinapakita ng media sa China. Paano ko isusulat ang balitang ito? Naisip ko. Habang umiinom ako sa tabi ng bintana at pinagmamasdan ang Ilog Pasig, napakaganda ng tanawin ng paglubog ng araw na sumasalamin sa tubig. Gusto kong kumuha ng litrato, kaya kinapa ko ang aking bulsa, ngunit nawawala ang aking kamera. Nasaan ang kamera ko? Hinalughog ko ang aking buong katawan, ang aking bag, at ang paligid, ngunit wala ito. Bigla kong naalala ang taxi na sinakyan ko, baka nahulog doon. Ang mawalan ng kamera sa Pilipinas ay katapusan na. Kung sa China ito mangyari, karaniwan ay hindi na ito naibabalik, lalo na kung sa taxi nawala. Gayunpaman, sinubukan kong pumunta sa istasyon ng pulis na may kaunting pag-asa. Pagpasok sa istasyon ng pulis, isang batang pulis ang bumati sa akin sa Ingles. How can I help you, sir? Nawala ko po ang kamera ko sa taxi. Isa akong Chino, hindi ko alam kung ano ang gagawin. Ngumiti ang pulis ng may kabaitan. Huwag po kayong mag-alala, sir. Susubukan kong tawagan ang mga kumpanya ng taxi. Maaari niyo po bang sabihin kung saan kayo sumakay, saan bumaba, at anong oras kahapon? Mula sa impormasyong ibinigay ko, tumawag ang pulis sa 2 o 3 kumpanya ng taxi. Wala pang 10 minuto, ngumiti siya at tumango. Good news, sir! Nahanap na po. Itinago ng driver ang camera at papunta na siya rito ngayon. Talaga? Papunta siya rito?
Opo, sir. Mga 3 minuto siguro. Halos hindi ka panipaniwala. Ang ganitong bagay ay imposible sa China. Tinimplahan ako ng pulis ng tsaa at pinaupo. Pagkatapos ng eksaktong 25 minuto, dumating ang taxi driver sa istasyon. Inabot niya sa akin ang kamera at sinabing nahulog ito sa pagitan ng upuan. Buti na lang po nakita ko kaagad. Gusto kong magbigay ng pera bilang pasasalamat, ngunit iwinagayway ng driver ang kanyang kamay. Huwag na po, sir. Ginawa ko lang po ang tama. Ngumiti ang pulis at nagsabi, dito po sa Pilipinas, normal lang po na kapag may nakitang nawawalang gamit, isinasauli sa pulis o sa may-ari. Paano nangyari yon? Pabulong kong sabi sa sarili. Paglabas ng istasyon, tinawagan ko si Xiaoli. Nahanap ko na naman ang nawawalang gamit ko. This time, ang camera. Ang swerte mo talaga, Kuya Wei. Hindi ito swerte. Ito ay sistema at katapatan ng mga tao dito. Nakakaranas ako ng mga hindi kapanipaniwalang bagay ngayon. Kinabukasan, bumisita ako sa ilang mga startup company. Ibinahagi ng kinatawan ng isang startup ang kanilang karanasan sa pagpasok sa pandaigdigang merkado sa loob lamang ng 1 taon. Kahit maliit na bansa ang Pilipinas, malaki ang aming pangarap na ang target ay ang buong mundo. Hindi kami lumalaban sa laki, kundi sa teknolohiya at pagkamalikhain. Namangha ako sa kanyang kumpiyansa. Sa China, madalas naming iniisip lamang ang domestic market, ngunit ang mga taong ito ay target na ang pandaigdigang merkado mula sa simula. Ang isa pang startup ay nagsimula sa 2 tao lamang ngunit ngayon ay mayroon ng 100 empleyado. Sinabi ng kinatawan, hindi kami natatakot mabigo. Mas mahalaga ang matuto ng mabilis. Ang ganitong saloobin ay tila ang sikreto sa katatagan at mabilis na pag-angkop ng Pilipinas. Kahit na dumaan sila sa krisis sa ekonomiya, palagi silang bumabalik na mas malakas. Gabi, pagbalik sa hotel, binuksan ko ang aking laptop upang buuin ang mga nilalaman ng mga panayam. Natuklasan ko na ang direksyon ng balitang inihanda ko ay lubos na naiiba sa katotohanang nakita ko. Pumunta ako rito upang ipakita ang pagbagsak ng ekonomiya ng Pilipinas, ngunit ang nakita ko hanggang ngayon ay ang kabaligtaran. Nag-text ako kay Xiaoli. Ang Pilipinas na nakikita ko ngayon ay lubos na naiiba sa ating alam. Bukas, may appointment ako na bisitahin ang Petron. Hindi ko alam kung ano pang kagulatan ang mararanasan ko. Sumagot si Xiaoli, Kuya Wei, huwag kang masyadong magpadala sa kapaligiran diyan. Inaasahan ng istasyon ang isang objektibong ulat. Ang mga salitang iyon ay nagpaisip sa akin sandali. Isang objektibong ulat? Kung gayon, ang paglalahad ng katotohanan tulad ng nakikita ko ay ang pinakamainam. Pinagmasdan ko ang city lights ng Manila mula sa bintana habang nagpaplano para sa panayam bukas. Ngayon, hindi na ako isang mamamahayag na nais patunayan ang pagbagsak ng Pilipinas, kundi isang mamamahayag na naglalakbay upang hanapin ang katotohanan. Pagdating sa Research Institute ng Petron, namanghana naman ako sa malawak na lugar at mga modernong gusali. Inilalabas lamang ng media sa China ang balitang nahihirapan ang Petron sa pandaigdigang merkado. Isang mataas na opisyal na nagngangalang Mr. Reyes ang malugod na sumalubong sa akin, Mr. Wei, maligayang pagdating. Ngayon, ipapakita ko sa iyo mismo ang teknolohikal na kakayahan ng Petron. Pagpasok sa Research Institute, nakita ko ang iba't ibang advanced na pananaliksik mula sa automation technology hanggang sa artificial intelligence at robotics. Lalo na ang teknolohiya ng Petron sa malinis na enerhiya at mga materyales ay nasa pinakamataas na antas sa mundo. Maaring mabilis ang pag-unlad ng China sa merkado ng dekuryenteng sasakyan ngayon, ngunit sa larangan ng alternatibong enerhiya, kami pa rin ang nangunguna, buong kumpiyansang sinabi ni Mr. Reyes. Bakit kayo nakatuon sa larangang ito? Tanong ko. Ang kakayahang makipagkumpetensya sa hinaharap ay nasa kalidad, hindi sa dami. Nilalayon namin ang isang tatak Pinoy na kalidad na kinikilala sa buong mundo. Habang pinapakinggan ko ang kanyang paliwanag, inihambing ko ito sa estratehiya ng industriya sa China. Karamihan sa amin ay nakatuon sa mass production, ngunit ang Pilipinas ay nagbubukas ng mas maraming posibilidad. Hindi ka panipaniwala na ang Pilipinas ay isang bansang may ganito ka-advanced na teknolohiya, pabulong kong sabi.
Sa tanghalian, dinala ako ni Mr. Reyes sa cafeteria ng kumpanya. Nakakagulat na nakita ko roon ang maraming dayuhang inhinyero. Bukas kami sa mga talentadong individual mula sa buong mundo. Mas mahalaga ang kakayahan kaysa sa nasyonalidad. Sa China, hindi madaling mag-empleyo ng mga dayuhan, ngunit mas bukas ang Pilipinas. Natutunan ko na ang pagkakaiba-iba ay nagdudulot ng pag-unlad. Sa hapon, binisita ko ang design center ng Petron kung saan malayang nagpapalitan ng ideya ang mga designer. Humanga ako. Walang hierarkiya, lahat ay nagpapalitan ng opinyon ng pantay na iba sa mga kumpanya sa China. Mabilis kaming nagbabago mula sa isang vertical culture patungo sa isang horizontal culture, paliwanag ng pinuno ng design center. Ang pagkamalikhain ay namumulaklak sa isang malayang kapaligiran. Habang pabalik, tinanong ako ng presidente, Mr. Wei, ano ang iyong unang impression sa Pilipinas? Sumagot ako ng tapat, ibang-iba po sa inaasahan ko. Sa China, ang tingin namin ay may problema ang ekonomiya ng Pilipinas. Ngumiti si Mr. Reyes at sinabing, "Siyempre, mayroon din kaming mga hamon at problema. Ngunit ang gawing oportunidad, ang krisis ay nasa DNA na ng mga Pilipino." Pabalik sa hotel, tinawagan ko si Xiaoli. Ngayon, nakakita na naman ako ng nakakagulat na bagay. Ang mga kumpanya sa Pilipinas ay naghahanda para sa hinaharap gamit ang teknolohiya. Kuya Wei, mukhang hindi iyan ang ulat na gusto ng istasyon. Natahimik ako sandali at sumagot, tungkulin kong iulat ang katotohanan. Sinasabi nilang bumabagsak ang ekonomiya ng Pilipinas, ngunit ang nakikita ko ay ibang-iba. Sa gabi, binisita ko ang isang istasyon ng telebisyon, ang PBC News, at nakipagkita sa isang producer ng programang pang-ekonomiya. Direkta niyang tinalakay ang katotohanan ng ekonomiya ng Pilipinas. Marami rin kaming problema, kawalan ng trabaho sa mga kabataan, mataas na presyo ng bahay, tumatandang populasyon. Ngunit hindi namin itinatago ang mga problemang ito. Bukas namin itong tinatalakay, humanga ako sa kanyang katapatan. Sa China, madalas naming itinatago ang mga problemang pang-ekonomiya kaysa aminin. Ang transparency ay ang simula ng paglutas ng problema. Sabi ko, tumango ang producer. Tama, inaamin namin ang mga problema at sama-samang naghahanap ng solusyon. Pagbalik sa hotel, habang binubuo ang mga nilalaman ng panayam, naisip ko, kung ipaparating ko ang katotohanan, kailangan kong suriin ang bawat salitang sinabi ko tungkol sa Pilipinas. Araw-araw, nagbabago ang aking pangunawa. Sa natitirang oras ng aking pag-uulat, gusto kong mas malalim na maunawaan ang Pilipinas. Bumisita ako sa istasyon ng PBC News tulad ng aking unang plano. Gusto kong makita mismo ang likod ng mga balita tungkol sa Pilipinas na napanood ko sa China. Sa lobby ng PBC News, sinalubong ako ng producer na si Miss Santos. Mr. Wei, maligayang pagdating. Naghanda kami ng isang station tour at panayam para sa iyo ngayon. Binisita ko ang iba't ibang bahagi ng istasyon, ang newsroom, studio at editing room. Lalo akong humanga sa bukas na kapaligiran ng newsroom. Ang mga mamamahayag ay masiglang nagtatalo upang ihanda ang kanilang mga ulat. 24 oras ba kayong nagtatrabaho dito? Tanong ko. Oo, walang tigil ang balita. Sinusubukan naming ihatid ang pinakatumpak na impormasyon sa aming mga manonood sa lahat ng oras. Lumipat kami sa interview room at nakipag-usap kay Miss Santos. Interesado siya sa aking karanasan sa media sa China. Mr. Wei, sa China, paano karaniwang inilalathala ang mga balita tungkol sa Pilipinas? Sumagot ako ng tapat. Kadalasan, ipinapakita namin ang mga kahinaan sa ekonomiya ng Pilipinas o ang mga bahaging nahuhuli sa kompetisyon sa China. Noong sinusulat niyo ang mga ganoong balita, nakabisita na ba kayo mismo sa Pilipinas? Hindi pa po. Sa totoo lang, ito ang unang beses ko. Tumango si Miss Santos nang walang anumang paghuhusga. Ganoon po ba? At sa pagbisitang ito, mayroon bang anumang naiiba sa iyong inaasahan? Nag-isip ako ng malalim at sumagot. Sa totoo lang, halos lahat ay naiiba. Mas maunlad ang Pilipinas kaysa sa aking inaakala. Ang mga tao ay mababait at matatapat. May isa po akong tanong na bumabagabag sa akin. Gaano po ba kalala ang sentimyentong anti-Tsino sa Pilipinas?
Nag-isip sandali si Miss Santos at sumagot. Iyon ay isang imaheng nilikha lamang ng media. Ang mga totoong Pilipino ay hindi ganoon. Siyempre, may mga alitan dahil sa mga isyong pampulitika at kasaysayan, ngunit ang karaniwang tao ay hindi kaaway ng mga Tsino. Sa katunayan, maraming Pilipino ang interesado sa kulturang Tsino at marami ang may mga kaibigang Tsino. Nang marinig ko ang kanyang sagot, nagsimula kong mapagtanto kung gaano kalaki ang pagkiling ng media sa China. Binibigyan namin ng diin ang mga alitan at negatibong aspeto para sa ratings. Iniuulat ba namin ang katotohanan? Tanong ko sa aking sarili. Pagkatapos, inayos ni Miss Santos na makipag-usap ako sa mga foreign correspondent ng PBC News. Nagbigay sila ng balanseng pananaw sa relasyon ng Pilipinas at China. Minsan, may pagkiling din kami sa aming pag-uulat tungkol sa China, pag-amin ng isang mamamahayag. Ngunit nitong huli, sinusubukan naming mas malalim na maunawaan ang isa't isa. Humanga ako sa kanilang katapatan at pagsusuri sa sarili. Bilang isang foreign correspondent, naramdaman kong kailangan ko ring suriin ang aking sarili. Sa gabi, inanyayahan ako ni Miss Santos na kumain sa isang tradisyonal na restaurant na Pilipino. Natikman ko ang iba't ibang pagkain tulad ng adobo, sinigang at lechon. Nag-usap kami tungkol sa kultura ng pagkain. Paano ipinapakita ang pagkaing Pilipino sa China? Tanong niya. Sumagot ako. Kilala lamang po ito sa maasim at maalat na lasa. Ngunit ngayong natikman ko ito, nalaman kong mas mayaman at mas malalim pala ang lasa nito. Ang pagkain ay tulad din yan. Ang imaheng nakukuha sa media at ang tunay na karanasan ay maaaring magkaiba, ngiti niya. Pabalik sa hotel, naisip ko kung gaano ko hinusgahan ang Pilipinas batay lamang sa mababaw na impormasyon at ipinasa ko pa iyon sa aking mga manonood. Nakaramdam ako ng matinding pagkakasala. Nag-text ako kay Shaoli. Ngayon, bumisita ako sa isang istasyon ng TV dito. Sila mismo ay nagsusuri sa kanilang pag-uulat. Kumusta naman tayo? Isipin mo, maikli ang sagot ni Shaoli. Pagbalik mo, kuwentuhan mo ako ng marami. Pinagmasdan ko ang kalangitan ng gabi sa Maynila mula sa bintana ng hotel. Iniisip, bilang isang mamamahayag, ipinaparating ko ba ang katotohanan o ang kuwentong gusto lang marinig ng mga tao? Ang mga kaisipang ito ay umikot sa aking ulo. Habang papalapit na ang pagtatapos ng aking paglalakbay, naramdaman ko ang responsibilidad na mag-uwi ng higit pa sa isang ulat. Sa huling araw, nagpasya akong bisitahin ng isang sikat na skyscraper sa BGC, isang landmark ng Maynila. Gusto kong maranasan ang Pilipinas bilang isang turista. Umalis ako ng hotel ng maaga at sumakay ng bus papunta sa gusali. Nakita ng konduktor ng bus na ako ay Tsino at binati ako sa simpleng Mandarin. Hello, papunta ka sa skyscraper? Oo, marunong ka palang mag-Mandarin. Kaunti lang po. Maraming bisitang Tsino ang pumupunta rito kaya nag-aral ako. Sa bus, nakita ko ang malawak na tanawin ng Metro Manila. Ang mga matataas na gusali at mga makasaysayang lugar ay magkahalong nagbibigay ng isang kahanga-hangang larawan, isang modernong lungsod na nagpapanatili pa rin ng tradisyonal na kultura na iba sa mga lungsod sa China. Biglang lumingon ang konduktor at sinabing, "Malamig ang aircon, heto o," at inabutan ako ng isang maliit na piraso ng choknut. Nagulat ako sa hindi inaasahang kabaitan at nagpasalamat. Kahit maliit na bagay lang, naramdaman ko ang init ng kanyang puso. Pagdating sa skyscraper, sumakay ako ng elevator papunta sa view deck. Ang 360-degree na tanawin ng Metro Manila ay bumungad sa akin. Ang ilog Pasig na dumadaloy sa gitna ng lungsod at ang maliliit at malalaking gusali ay tila isang pinta. Nakilala ko ang isang matandang mag-asawang Pilipino sa view deck. Binati nila ako, "Galing ka sa China? Gusto mo kunan kita ng litrato?" Nagpasalamat ako sa kanilang kabaitan at nagpakuhang litrato. Pagkatapos, sinabi ng matandang lalaki, "Noong isang taon, pumunta kami sa Beijing. Napakagandang lungsod. Dagdag pa ng kanyang asawa, napakabait at matulungin ng mga Tsino kaya naging masaya ang aming paglalakbay. Sa pakikipag-usap sa kanila, naramdaman kong halos walang alitan o pagkakaaway sa pagitan ng mga karaniwang mamamayan ng dalawang bansa taliwas sa nililikha ng media. Sa halip, mayroong pag-uusisa at paggalang sa isa't isa.
Umupo ako sa isang cafe sa view deck at nag-isip. Ang Pilipinas ay hindi isang bansang bumabagsak, kundi isang bansang may pusong mainit. Ang mga karanasan ko sa mga nakaraang araw ay bumalik sa aking isipan. Ang staff ng coffee shop na nakakita ng aking pitaka, ang taxi driver na nagsauli ng aking camera, ang mga mababait na interviewee, at ang konduktor ng bus na nagbigay sa akin ng choknat. Tiningnan ko ang maliit na balat ng candy at malalim kong napagtanto. Ang tunay na lakas ng isang bansa ay hindi lamang nasa laki ng ekonomiya o teknolohiya, kundi nasa puso at kultura ng mga tao nito. Malakas ang Pilipinas sa ekonomiya, oo, ngunit mas mahalaga ang katapatan, kabutihan at katatagan ng mga tao sa pagharap sa krisis. Pagbaba mula sa skyscraper, naglakad-lakad ako sa isang kalapit na palengke. Ang mga tindero ay mababait, binigyan pa ako ng diskwento. Isang tindera ang nagbigay sa akin ng libreng maliit na keychain nang bumili ako ng souvenir. Balik po kayo ulit sa Pilipinas. Habang paalis sa palengke, tinawagan ko si Xiaoli. Bukas na ang uwi ko. Tapos na ang mga panayam. Anong uri ng balita ang isusulat ko? Nag-isip sandali si Xiaoli at sumagot. Isulat mo ang katotohanan, Kuya Wei. Ang imahe ng Pilipinas na nakita ko ay maaaring iba sa gusto ng istasyon. Kahit na, kailangan mong panindigan ang pagiging isang mamamahayag, di ba? May karapatan din ang mga manonood na Tsino na malaman ang katotohanan tungkol sa Pilipinas. Sa huling gabi, kumain ako mag-isa sa isang maliit na karinderya malapit sa hotel. Habang kumakain ng pork adobo, binalikan ko ang aking paglalakbay. Pumunta ako rito upang hanapin ang kahinaan ng Pilipinas. Ngunit sa halip ay nakaranas ako ng mga bagay na sumira sa aking mga pagkiling at maling pananaw. Lumapit ang may-ari ng karinderya at nagtanong, "Masarap po ba ang pagkaing Pilipino?" "Napakasarap po. Siguradong mamimiss ko ang lasa na ito pagbalik ko sa China." Ngumiti siya ng malapad at inabutan ako ng isang maliit na bote ng sukang maanghang. Pasalubong para sa pamilya mo sa China. Sa sandaling iyon, nakumpirma ko. Ang init ng pagtanggap, katapatan, at pagiging bukas palad na ito ang tunay na lakas ng Pilipinas na kayang malampasan ang anumang krisis. Pagbalik sa hotel, habang nag-iimpake, naisip ko, anong kwento ang ikukuwento ko ngayon? Pagdating sa Beijing Airport, agad tumawag ang istasyon. Wei, bilisan mo at pumunta ka sa studio. May live na programa ngayong gabi. Kailangan mong lumabas. Ngayon na po, wala pa po akong script. Okay lang yan. Ibahagi mo ng live ang iyong mga karanasan sa Pilipinas. Naghihintay ang mga manonood. Sumakay ako ng taxi papunta sa istasyon na may mabigat na dibdib. Ang pag-aalala kung paano ko ipaparating ang nilalaman ng aking mga panayam ay lumalala. Kung sasabihin ko ang totoo, maraming tao ang magagalit. Kung paninindigan ko ang dati kong pananaw, hindi ako papayag ng aking konsensya. Pagdating sa istasyon, sinalubong ako ni Xiaoli sa lobby. Kuya Wei, sa wakas dumating ka na. Maraming umaasa sa special report mo tungkol sa Pilipinas. Siguradong tataas ang ratings. Xiaoli, paano kung sabihin ko ang totoo? Natahimik siya sandali at maingat na sumagot. Nasa sa iyo po iyan, Kuya Wei. Ngunit gusto ng mga manonood na marinig ang tungkol sa mga kahinaan ng Pilipinas. Naghanda ako sa dressing room at pumasok sa studio. Umilaw ang pulang ilaw. Nagsimula na ang live na programa. Magandang gabi, mga manonood. Ngayong gabi, mayroon tayong espesyal na panauhin, si Mr. Wei, ang ating mamamahayag na kararating lang mula sa kanyang special report sa Pilipinas. Mr. Wei, kumusta po ang sitwasyon sa Pilipinas? Huminga ako ng malalim at sumagot, ang Pilipinas na nakita ko ay lubos na naiiba sa ating alam, na tahimik ang buong studio. Ang tingin natin ay bumabagsak ang ekonomiya ng Pilipinas, ngunit ang mga kumpanyang binisita ko ay may world-class na teknolohiya. Ang San Miguel at Petron ay patuloy na nangunguna sa inobasyon at maraming startup na ang target ay ang pandaigdigang merkado. Tinaasan ng kilay ng host at sinabing, ngunit, Mr. Wei, ipinapakita ng mga estatistika na bumagal ang paglago ng ekonomiya ng Pilipinas sa mga nakaraang taon. Lahat ng bansa ay nahaharap sa mga hamon sa ekonomiya, sagot ko. Ngunit ang kalakasan ng Pilipinas ay ang kanilang katatagan
sa paggawa ng oportunidad mula sa krisis. Hindi nila itinatago ang mga problema, bagkus ay bukas nilang tinatalakay upang makahanap ng solusyon. Nanigas ang ekspresyon ng host dahil hindi ito ang nilalamang inaasahan niya. At paano naman po ang sentimientong anti-Chino ng mga Pilipino? Naramdaman niyo po ba ito ng husto? Walang pag-aalinlangan kung sinagot ang tanong, taliwas sa ating alam. Karamihan sa mga Pilipinong nakilala ko ay mababait at matatapat. Nang mawala ang aking pitaka at kamera, naibalik ito ng buo at marami pang iba ang nagpakita sa akin ng maliliit na kabutihan. Habang live ang programa, bumuhos ang mga komento sa social media. Na-brainwash na si Wei ng mga Pilipino. Siguradong binayaran yan ng Pilipinas. Ngunit nagpatuloy ako sa pagsasalita. Madalas, mayroon tayong may pagkiling na pananaw sa ibang bansa sa pamamagitan ng media. Ako rin ay dating ganoon. Ngunit nang maranasan ko ito mismo, iba pala ang katotohanan. Ang Pilipinas ay ating katunggali, ngunit kasabay nito, isa rin itong bansang marami tayong matututunan. Mabilis na pinutol ng producer ang huling pangungusap ko. Ang katotohanan ay malalaman lamang kapag nakita mo ito ng iyong sariling mga mata, mga manonood. Kapag nakakarinig kayo ng mga kuwento tungkol sa ibang bansa, subukang isaalang-alang ito mula sa iba't ibang pananaw. Natapos ang programa, lumabas ako ng studio. Galit na lumapit sa akin ang producer. "Wei, anong ginawa mo? Hindi iyan ang nilalamang gusto namin." Kalmado akong sumagot. Sinabi ko lang ang totoo, bilang isang mamamahayag. Ang mga nakita at naranasan ko mismo. Pagbalik sa opisina, habang nag-aayos ng aking mesa, palihim na lumapit si Xiaoli. "Ang galing mo, Kuya Wei. Sana magkaroon din ako ng ganyang katapangan." Ngumiti ako at sumagot. Hindi ito katapangan, kundi responsibilidad. Bilang isang mamamahayag, tungkulin nating ihatid ang katotohanan. Noong gabing iyon, napuno ang aking social media ng magkahalong mensahe ng pagkondena at suporta. Ngunit ang aking puso ay payapa. Sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, naramdaman kong ginampanan ko ang tunay na tungkulin ng isang mamamahayag. Habang pauwi, kinuha ko ang choknot na bigay sa akin sa Pilipinas at kinain ito. Ang tamis na kumalat ay nagpaalala sa akin ng tanawin ng Metro Manila na nakita ko mula sa skyscraper. Ang Pilipinas ay hindi isang bansang bumabagsak, kundi isang bansang may pusong mainit. Mula sa karanasang ito, nagpasya akong maging isang mas mahusay na mamamahayag, isang mas mahusay na tao. Mula ngayon, anuman ang bansang iuulat ko, hindi ko ito huhusgahan ng basta-basta bago ko ito makita at maranasan mismo. Pagkatapos noon, nagsimula akong gumawa ng isang serye ng malalim na panayam tungkol sa iba't ibang bansa at kultura. Ang episode tungkol sa Pilipinas ay naging kontrobersyal sa simula, ngunit sa paglipas ng panahon, maraming manonood ang nagsimulang tanggapin ang mga bagong pananaw. Ang paghahatid ng katotohanan, hindi ang gusto lamang marinig ng iba, ito ang tunay na misyon ng isang mamamahayag. Muli ko itong napagtanto mula sa aking pag-uulat sa Pilipinas. Ngayon, tuwing umaga na papasok ako sa opisina, tinitingnan ko ang keychain na bigay sa akin mula sa Pilipinas. Hindi lamang ito isang ordinaryong souvenir, kundi naging isang mahalagang bagay na laging nagpapaalala sa akin na sabihin ang katotohanan.